Ay magandang gabi. Ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay patungkol po ito sa i-explain ko sa inyo sa maigsing paraan kung ano ba itong desisyon ng Supreme Court tungkol po sa PhilHealth na kung bakit diniklara ito na null and void ng Supreme Court sa pangkabuuan. Ang sumulat ng desisyon ay si Justice Lazaro Javier. At ang sinasabi niya rito ay bawal po. Bawal na gumawa ng isang probeso sa batas ng pagsagawa ng budget kung ang ito ay lumabag sa isa pang batas na patungkol hindi sa budget kundi sa ibang batas. So bago po nito ay nais ko muna pong ah, sasabihin na yung naawa kasi ako sa aking inaanak na niya sa kan sa Sukat, Parañaque ay yung Tio Paeng na restaurant nila. So advertise ko lang. Marami pala sila mga pagkain inaalok na yung mamurahin. Mamili kayo, marami silang mga items na ganun. At sila po ay nag-intimate sa akin na Ninong, mukhang nag-isip kami ng aking mister na anak mo rin na baka lilipat kami sa abroad kasi mula nung ah, panahon na ni BBM ay bumagsak yung sales namin. So, yan ang sinabi niya. Actual yan na nangyari sa kanila. Sabi ko, sige, huwag muna kayo, maghunos dili muna kayo. Tutulungan ko kayo, i-advertise ko yung produkto sa mga aking subscribers na malapit-lapit yan sa Sukat, Parañaque. At sa Metro Manila, kung gusto naman liwalayo kahanap ng ibang restaurant na makakainan ng isang mga family dinner. Okay? So, ito po yung tinatawag na restaurant na Tio Paeng. Ito ay eksperto po sila sa mga ribs, no? So, yan ang ano nila, eksperto nila. Aking ngayon, ipapakita yung mga produkto nila. Mabilisan lang po ito. Just bear with me. So, ito po yung kanilang mga produkto na bili mo pira-piraso yung mga yan. So, hindi kailangan bumili ka ng mga party pack. Pag party pack na nasa 2,999. Pero ito ay para lang ito sa mga mamili kayo isahan, may ribs, may kung ano-ano. Ito may smoke, ito beef ito, alam ko eh. Tapos may macaroni, ito beef din ito. So may partner na rice. So ito, may mga wings at saka may mga gulay, mga corn grits. So ito na, ang address nila ay nasa 8229 or 8227 Arcadio Santos Avenue sa San Isidro, Parañaque o yung tinatawag na Sukat. Smoked ribs every day, no? Pinoy style, smoked ribs, chalap-chalap, always, freshly smoked with love, daily. Ang kanilang telephone number kung gusto yung umorder ay 945-591-8688. So, ngayon, pwede rin kayo na kumain na lang doon kung malapit kayo. So, may ipapakita pa rin ako ng iba na produkto din nila. Pero sa tingin ko ay ito. Pero hindi ko lang po ipe-play ang music, ha? Yan. Hindi ko lang ipe-play ang music kasi dali lang. Yan. Yan po yung produkto na may ang ribs, yung smoked ribs. Oh, yan. Meron din sila dito na iba, hindi ko lang i-play ang music. Ayan. Walang music yan. Okay.
So, with that, marami-rami na ng audience. Sige pa, patapusin muna natin ito. So you're in Pfizer, Ireland, Mr. Vency, 29. Maraming salamat po. Sige, umpisa na natin ang ating presentasyon. Okay, ang ating pag-usapan, ulitin ko lang, ay patungkol po sa budget na nakaraan ay nagdesisyon yung Supreme Court na hello, medyo nawala lang tayo, no? Marami na talaga umaatake sa akin. Hindi ko alam kung mga kakampi ni BBM itong umaatake sa akin. Biglang nawala. But then, anyway, ay naibalik na natin at meron akong ginawang diskarte na sa tingin ko naman na hindi nila tayong patayin. Okay. Ang ating pag-usapan po sa ngayon, itong desisyon ng ano, uy, bakit ganun? Desisyon ng Supreme Court patungkol sa kwan. Nais kong isamaray sa inyong desisyon. I-analyze ko sa inyo kung ano yung tinatawag na ang nakikita nyo ngayon, ito yung hindi desisyon na nakita nyo ngayon. Yan po ay unprogrammed appropriation. Pero ang desisyon na nagsasabi na ang ginawa ng pamahalaan sa pagkuha ng 89.9 billion mula sa kaban ng PhilHealth ay bawal. Tinawag nito na null and void. At bakit bawal? Ang paliwanag po ng Supreme Court ay hindi po pwede maaring saklawin o hindi pwedeng maaring baguhin ng batas tungkol sa budget. Ikaw muna. Mukhang nawala na naman ako. O hindi maaring baguhin ng ng batas ng budget. Ibig sabihin batas ng budget, yung tinatawag po na General Appropriations Act. Hindi pwedeng baguhin ito kung ano man ang ibang batas. Pag may batas na nauna ng ginawa, ay hindi pwedeng baguhin ng panibagong batas na nakalagay as a rider, sumasakay lamang sa batas ng budget. Ang batas kasi ng budget
ay tawag po diyan ay General Appropriations Act. So taon-taon gumagawa po ang Kongreso natin ng General Appropriations Act. Ang pakay po niyan ay para maiba sa batas ang pundo ng bawat opisina, paggagastusan, mga sweldo ng tao, kung anong bilhin, kung sa DPWH, anong mga proyekto ng public works, kagaya ng highways, kagaya ng tulay, kagaya ng mga building din, no? Ang mga proyekto ng ating Department of Education, kagaya ng mga classrooms, ang lahat ng patungkol sa construction ay yan po ay binabudgetan din yan. Pero ang sistema nila, lahat ng mga pangangailangan ng construction ay malimit doon nila nilalagay sa Department of Public Works and Highways. Maliban na lamang sa National Irrigation Administration na kung saan mga gawaing mga dam, mga irigasyon ay sila nagpapatupad diyan sa National Irrigation Administration. Ang iba rin na may pangangailangan sa pagpapatayo ng mga construction, mga airports sa Department of Transportation naman yan. Hindi naman nilagay yan sa Department of Public Works and Highways. So whatever it is, ang decision ng Supreme Court ay nag-uutos na hindi pwedeng baguhin ng batas na paggawa ng budget ang anumang naunang batas. Ang pag-usapan natin dito ay dalawang batas na nauna ng ginawa. Ang batas na una ay tinatag na Universal Health Care Act o CA, at ang isa ay Sin Tax Law. Okay. Sa Universal Health Care Act, batas siya na nagsasabi na ang pundo na pangangailangan na gagamitin ng PhilHealth sa pag-operate ay ang pundo mula sa dalawang klaseng pundo. Ang unang klase ay yung pundo na ibabahagi or i-contribute ng mga empleyado sa pribado at gobyerno na mga opisina. So, ang tawag diyan members contributions. Dahil hindi naman lahat po na tao ay may mayaman at hindi naman lahat ay may trabaho o empleyado, so ang ginawa ng batas na ito, gumawa siya ng panibagong pinanggalingan ng pondo. Pondo na isusuporta para magiging kontribusyon ng mga taong walang trabaho, mga taong dukha, mga taong matanda, senior citizens, at yung mga taong karamihan basta walang trabaho ay doon sila i-cover sila. Pamahalaan po natin ang magbibigay ng pundo para sa kanilang kalusugan. So yan ang Philippine Universal Healthcare Act nagsasabi na ang pundo para sa mga kasapi ng PhilHealth, kagaya ko senior citizen ako, ay kukunin doon sa contribution mula sa PAGCOR, mula sa PCSO, at mula sa Sin Tax Law. So nagsasabi dito kung ilang porsyento sa mula sa PAGCOR, nakita ng PAGCOR, ilang porsyento sa kita ng PCSO, at ilang porsyento nakita sa Sin Tax Law ang ibibigay o ilalagak sa Philippine healthcare natin. So ulitin ko lang, yung mga pundo na galing diyan sa Sintax, PCSO at saka PAGCOR, yan pong pundo na sasagot sa dapat contribution sana ng mga Pilipino na walang trabaho, Pilipino na mga senior citizens, Pilipino na mga PWDs, at yun lang ang tatlong uri ng Pilipino na nilalagakan. Ibig sabihin, itong mga Pilipinong ito na walang contribution ay sila po kinukonsidera na hindi kaya ang magbigay ng kanilang contribution para sa PhilHealth. Ang objective po, ang pakay ng PhilHealth ay kagaya sa Amerika, kagaya sa Europe at ibang bansa, na kapag ikaw po ay magpapa-ospital, tao ka, citizen ka, actually kahit sa the Netherlands, nagpa-ospital doon, nagpa-opera si Harry Roque, walang binayad kahit piso. Kasi ang gobyerno na nila sa the Netherlands ang sumagot ng lahat ng operation. Sa makatwid, ang pakay po ng PhilHealth natin
ay aabot tayo sa panahon na kung sobra-sobra ng pera, ang lahat ng magpapa-ospital, mayaman man o hindi, ay hindi na kailangan singilin para sa pagpa-opera, para sa sakit na cancer, kahit anong grabing sakit ay wala nang babayaran. Iyan po ang pakay or objective ng PhilHealth natin. Ngayon, para matupad yung objective o pakay ng PhilHealth natin, taon-taon nilalagakan yan ng mga contributions galing po sa mga empleyado sa gobyerno at pribadong sektor. At ang mga taong walang trabaho o mga senior citizens o basta mga hindi na makatrabaho at walang income ay ang magbibigay ang gobyerno. Sinasabi ko na manggagaling sa PCSO, manggaling sa PAGCOR, manggaling sa Syntax Law. Ang Syntax Law po ay para maintindihan ninyo, ito po yung buwis na kinuha sa sigarilyo, kinuha sa pagbenta ng asukal, lahat po na nakakasira ng kalusugan ay sin tax po ang turing niyan. So, tatlo. Ngayon, ang mangyari, taon-taon may nilalagay. Ang pakay ay darating ang punto maging mahigit 1 trilyon ang pundo. Sabihin natin mga 10 trilyon na ang pundo ng PhilHealth na paunti-unti aabot sa punto na yan, magiging libre na ngayon ang gamot, ang operasyon sa lahat ng Pilipino kahit saan po kayo maisugod, sa pribado man o sa pangpubliko na ospital. Yan po ang pakay. So ngayon, nung 2024, ang nangyari ay nung 2023 pala, gumawa ng budget itong kongreso natin. Ibig sabihin ng kongreso, yung grupo ng congressmen at saka senador. Ang inaprubahan nilang budget ay pinirmahan din ni Marcos. Pero may nakalagay doon sa portion ng unprogrammed appropriation. Ano ba yung unprogrammed appropriation? Para nyo maintindihan na naman ito, nais ko lang bigyan kayo ng edukasyon kung ano yung mga appropriations. Sa General Appropriations Act ng kahit anong taon, kasanayan na ng mga congressmen at senador natin na maglalagay ng appropriations. Ang root word, appropriations o main word. Pag sinabi mo appropriations, yan po ay yung pagsabi mo ng magkano ang pera na gagastusin sa kung anong pagkakagastusan, proyekto man o opisina o sweldo, lahat yan appropriations. Pero sa isang appropriation, sa lahat-lahat ng daming appropriations, kasi limitado lang ang pera ng bayan. Ang koleksyon sa buwis, diyan nanggagaling po ang pundo pang suporta, pang gastos sa mga appropriations. So dahil limitado ang pundo, ang ginawa nila, hinati nila sa dalawang klaseng appropriations. Ang appropriations na may pundo, ang tawag na program appropriations. Ang appropriation naman na walang pundo, tinawag na unprogrammed appropriations. So ngayon, sumintro tayo ngayon sa flood control projects. Noong panahon ng 2023, para maggumawa ng proyekto para sa 2024, napakaraming flood control projects ang nilagay nila. Meron silang nilagay sa program appropriations na flood control projects. Ibig sabihin program, may pundo na siya na nakalaan. Pag sinabi na may pundo na, ang ibig sabihin, pasok siya sa estimated income ng bansa natin. Actually, ano bang pangaperang ginagamit ng bansa natin kada taon? Ito po ay manggaling sa collection. Ito po ay manggaling sa mga pinagbebenta ng Pilipinas. Ito po ay magagaling sa mga fees na halimbawa pupunta ka pupunta ka ng Registry of Deeds, pagpapatitulo ka. Yan ay hindi libre, sinisingil ka ng fees. Yung mga fees na yan, iniipon lahat sa kada opisina na naningil ng fees at kasama na ngayon yan, ilalagay sa tinatawag na pangkalahatang pera natin na General Treasury o General Fund. Tapos diyan sa General Fund, kukunin ang pera na pira-pirasuhin mo sa kada proyekto. So ito ng flood control projects, dalawang uri ang nilagay na kasi hindi kasya. So may nilagay sila na
flood control appropriated as program funds ay marami yan. Mahigit 440 billion ang inallocate nila. Ibig sabihin inallocate, nilagay nila o nilagak nila, inaprubahan nila na dyan ay kagagastusan ng pera at may pundo na nakalaan. Yan. Ang iba namang flood control projects, dahil kulang-kulang ang kita natin, nilagay nila sa unprogrammed allocations ang mga flood control projects. Ang dami noon. Umabot sa 731 billion ang unprogrammed appropriations nila no karaan. Dahilan kaya nga si Coco Pimentel, isa sa mga petitioner kasama si Nery Colmenares, kasama yung aking halos contemporary sa Mindanao State University sa MSU Marawi na si Attorney Sani Matula, ay siya po ay nagpetition din. Sila po nagpetition, kinontra nila kasi bakit? Ano ang problema? Ang problema po para sa 2024 na budget ay nakalagay doon ang mga kondisyonis kung kailan pupunduhan itong mga unprogrammed appropriations. Okay. So sinabi diyan sa unang section sa nakalagay sa sa item number 153 paragraph A, B, C, D, nakalagay doon ang mga kondisyon kung kailan pwede punduhan ang mga unprogrammed appropriations na mga lahat ng bagay kasama ang flood control. So ito ngayon ang ginawa nila. So usually sa mga naunang mga taon, ang nakalagay na kondisyon para bibigyan, para pagkukunan ng pundo at patakbuhin yung unprogrammed appropriations ay number 1, kung nakatipid ang pamahalaan o may savings. Paano mo sabihin na nakatipid? Sinabi mo nakatipid ang pamahalaan natin kapag may isang mga programa na hindi na ipapatupad, ang mga pera na nakalaan doon ay kukunin, ilalagay sa general fund o pangkalahatang pundo at tatawagin siya ngayon na savings. Pagkatapos, ano pang ibang klaseng savings? Yung ibang savings, halimbawa, nagtalaga ng 150 million sa isang tulay. Natapos ang tulay, 100 million lang nagastos. So kung 100 million, ang 50,000 ay natipid. So ilagak ngayon dyan sa general fund. So, yan ngayon, yung nilagak as tipid, pwede na ngayon gagamitin, pupunduhan yung mga unprogrammed appropriations. Okay, ano pang ibang kondisyon na magkaroon ng pwedeng punduhan ng unprogrammed appropriations? Pangalawang dahilan po ay kung nakautang sa bangko ang Pilipinas at pwedeng kukunin yun sa utang na yan at ipupundo dun sa unprogrammed appropriation. Ang pangatlong sitwasyon ay sinasabi nila na hindi pwede mangyari. At ginawa, inimbento ito ang may imbento pala nito ay si dating Congressman Salceda. At pinatupad naman at pinasok nila ni Saldico. Yun yung pangatlong basihan na pwede mo ngayon gagamitin, punduhan yung unappropriated fund, unprogrammed appropriations, o di kaya appropriation na walang pundo, pwede mo nang punduhan ngayon kung may makukuhang mga savings naman, excess funds ang tawag, na may sobrang pundo sa mga public corporations natin. Ano yung mga public corporations kagaya ng PhilHealth? May sarili siyang board na magdedesisyon na magpatakbo sa kanilang pera na kinita, yung autonomous siya sa gobyerno natin. Pwede siyang tumakbo kahit papano. Isang ahensya rin na may sariling board ay yung Maharlika Investment Corporation na bagong-bago yan. Isa ay GSIS. Ang isa dyan ay SSS. Ang isa dyan ay Pag-ibig. Ang isa dyan ay Socialized Housing Finance Corporation. Ang isa dyan ay yung mga bangko naman natin. Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, at saka yung Veterans Bank. Yan po yung mga kagaya niya ng ating tinatawag na mga ahensya ng gobyerno that I call as government-owned and controlled corporations. So, sinabi doon sa pangatlong kondisyon na kung may sobrang pundo sa kahit anong
public corporation natin ay pwedeng kukunin at gagamitin ngayon sa unprogrammed appropriations. Yan. So, base po yan, pagkatapos niya napirmahan ni Marcos, ibig sabihin, pinirmahan ni Marcos yan, alam na alam niya yan. Ang ibig sabihin, sa simula pa lamang, may maitim na balak na si Marcos, kasama niya si Ralph Recto, kasama niya si Saldico dyan, kasama si Romualdez, nasama din ang mga senador. Siyempre, mga senador naman, binigyan din ng sariling pundo para hindi magreklamo. Kaya binigyan maraming pundo si Chis Escudero, si Grace Poe, sila ni Jinggoy, sila Joel Villanueva, at saka senador pa noon si Bong Revilla. Marami sila binigyan. Pati si Nancy Binay binigyan ng pundo. Pati si Mark Villar binigyan ng pundo. At si may iba pang senador. Okay, anyway, ang nangyari para binigyan din sila para hindi magreklamo. At inaprubahan at napirmahan. So ngayon ang nangyari, dahil aprobado na, alam ni Ralph Recto na yung PhilHealth ay may sobra na 89.9 billion. Pero ang sobra na yan, tinawag nila yan na reserve fund, hindi excess funds. Reserve fund sapagkat po nakalagay naman po sa batas ng PhilHealth, kapag may reserba silang pundo, nilalaan po yan sa may mga ospital na naman, dyan kukunin ang pundo. Pero sa batas naman ng PhilHealth, nag-uutos na kung may sobramang pundo, ito ay pwedeng gamitin lamang sa ganitong mga sitwasyon. Number 1, kung gusto na ng PhilHealth paliitin ang contribution ng bawat members sa mga empleyado ng pamahalaan at mga pribadong sektor, diyan kukunin ang pundo. Papaliit. Imbes na dati, babayad sila 500 pesos a month, magbabayad na sila ng 500. 300 halimbawa. Tapos, ang utos din ng batas, kung hindi diyan gagamitin diyan sobrang pundo or reserve fund, hindi sobra kundi reserve fund, na para palawakin ang serbisyo ng PhilHealth. Kasi dati serbisyo hindi sakop ang sa kanilang cancer, hindi sakop ang dialysis, hindi sakop ng iba mga TB, kung ano na ibang mga sakit. Pero ngayon, lumawak na po, pinalawakan nila, kasama na po konsulta. Kahit konsulta lang, pwede ka na, tawag dyan ay konsulta, serbisyo konsulta, kung pwede mong gamitin ang PhilHealth pambayad sa doktor na naniningil ng consultation fee. So, pinapalawak ang utos ng batas pag may excess, pag may reserve fund, na lumaki ang reserve fund, gagamitin din sa libreng konsulta, palawakin ang serbisyo. So, yan lang po ang sitwasyon. Pero pangatlo, pwedeng gamitin ang sobrang pundo sa anumang bagay basta may direct relationship sa pakay ng PhilHealth. So, ito ngayon. Ang ginawa naman nila ni Recto, nang dumating siya, naging Department of Finance Secretary siya, ang unang ginawa, dahil nakita itong provision na ito sa item number 153, section 1, paragraph D, kung hindi ko mali, paragraph D, na pwedeng gagamitin ang mga reserve funds o excess funds, tinukoy niya na excess funds ang reserve fund. Pero hindi mo technically matawag na excess funds ng PhilHealth yung sobra nila na 89.9 billion. So ang ginawa niya, binigyan niya ng memorandum ang president ng Pag-ibig na noon ay si Ledesma, kamag-anak ni Lisa Marcos, na ang 89.9 billion ay ilipat sa General Fund, sa pangkabuang treasury ng Pilipinas. Pagkatapos nilipat, inunti-unti niya pagpalipat nun. May 10 billion, 20 billion, hanggat sa 60 billion na ilipat na. Ang natira na lang 29.9 billion dahil timing din na nakapagsampa na ng petition sila ni Coco Pimentel, sila ni Nery Colmenares, at saka si Sani Batula, ay nag-issue kagad ng TRO, Temporary Restraining Order, ang Supreme Court na huwag ilipat ang natitirang 29.9 billion. Kaya natigil doon. So ngayon, ang tanong nito, na decision ng Supreme Court na illegal, null and void, yung proviso ng batas na yun ang sasabi na pwedeng kunin ang excess funds.
Sa makatwid, hindi mo na pwede kukunin ang reserve fund ng PhilHealth para ilipat, ibalik, gagamitin sa ibang pakay. Hindi pwede. Yan sinasabi ng Supreme Court. Dahil may nauna ng batas na nagsasabi na ang pundong yan ay para lamang sa PhilHealth at nagsasabi ang isa pang batas, sin tax law, na nag-uutos na ang ilang portion na ibibigay sa PhilHealth ay hindi pwedeng maaring baguhin ng batas patungkol sa budget. Ang batas na nagbabago ay budget. So, big sabihin sa Supreme Court, hindi pwede. No, pwede, senyor. So, kaya dineklara ng Supreme Court na null and void. So, nagdineklara na null and void, ay natapos na. Nagasta na yung 60 billion. So, for all you know, ang nangyari, ang pundo po ay ginasta po sa flood control projects. Yan po ang problema. Napunta na sa bulsa ng mga contractors at congressman at mga senador na iba. Paano pa ngayon mababawi ang pera ng PhilHealth? Yan ang tanong. So yan ang sinasabi na damn if we don't do it. Hindi mo pwede tawagin damnum absque injuria, damage without injury. So ang nangyari, because of that, ay inutusan ng Supreme Court dahil naman sa pangako ni Recto, tinanong siya halimbawa, kung kami Supreme Court, magdesisyon kami na bawal yan, null and void yan, saan kukunin ang pundo para maibalik ang pundo ng PhilHealth? Sabi niya, ilagay lang po sa 2026 na General Appropriations Act. So, ito ngayon, ilalagay doon para sa sunod na budget. Ngayon, ang problema, ladies and gentlemen, ito ay desisyon ng Supreme Court na para sa tao. Makatao itong desisyon na ito. Kasi ang kalusugan, basahin natin mamaya ang desisyon ng pangkabuang korte na sinulat ni Justice Lazaro Javier. Napakaganda. Sabi niya, ang umpisada niya, health is wealth. And wealth is health. Grabe, matalinhaga. Pero mamaya, itatakil natin yun. So, ngayon, dahil sa ginawa ng gano'n na ibabalik, ang problema natin, matapos ng budget, may isasama pa kay 2026. Ito ang problema ko. Klaro na makatao ito para sa tao at tao ang dinidepensahan nito. Brad Dennis Causing, para sa tao itong desisyon ng Supreme Court. Akalain mo ba, mag-apila pa yung Solicitor General? Hoy, Solicitor General, para saan ba kayo? Abogado ba kayo ng tao? Abogado ng mga korap? Grabe itong Solicitor. Miss Darlene Berberabe, tinatawag kita Miss kasi ang asawa mo na si Samboy Lim na namatay na ay nag-split na kayo at nagkaroon na declaration of nullity ang kasal ninyo. Kaya Miss Darlene Berberabe ang tawag ko sa iyo. Bakit? Ano bang problema? How can you reconcile your conscience, Ma'am Darlene Berberabe? Klarong-klaro ito na para sa bayan ang desisyon ng Supreme Court. Tapos iapila mo pa. Klarong-klaro po yan. Tapos hindi lang yan. Bilang Solicitor General, ikaw ay top lawyer sa buong Pilipinas. Ikaw pinakamataas na abogado. Although hindi naman natin sabihin, pwede na ikaw pinakamatalinong abogado. Kasi marami pa namang napakaraming matalinong abogado kaysa sa'yo. Isa na ako mas matalino sa'yo. Ano lang yun Kwento lang yun. Huwag ka maniwala dyan, Darlene Berberabe. Ang punto lang dito is, may kapangyarihan ang Solicitor General para mag-aral, para malaman kung anong posisyon ang gusto niyang kukunin. Posisyon ba ng mga gobyerno na corrupt o posisyon ng mga tao? Very clear, ito posisyon ng mga tao. At no less than the Supreme Court has said, at Miss Berberabe, you have now no more authority to say na magsampa, iapila mo pa. Bakit? The moment sa pagkakataon na nagsalita ng Supreme Court, ay sabi, the Supreme Court has spoken.
Ang lahat po ng desisyon ng Supreme Court ay kasama na sa batas. Nakalagay po yan sa Article 8 ng ating Civil Code of the Philippines that all decisions of the Supreme Court pertaining to the issues in any case form part of the law of the land. Kaya hindi mo pwede kontrahin yan, Miss Darlene Berberabe, sapagkat po batas na po yan. Sa ngayon na nag-usap tayo, batas na po yan. At ikaw ay obligado na idepensa mo yung batas. Kaya wala kang personalidad para iapila mo pa ulit yung decision ng Supreme Court na nagdeklara na yung pagkuha ng pundo ng PhilHealth ay null and void. Klaro ba? Ay, nako. So, ganoon po ang pinaka-problema natin. Para sa tao yan kasi, ang objective, pag ibalik ang pera, padamihin, palaguin ang pera, para dumami, para ni sinasabi ni Cassandra Daisy, darating pong panahon na yung sakit mo hindi naman kailangan ma-ospital ka. Patingin ka sa doktor, libre na dapat yan, babayaran ng PhilHealth. Pagkatapos, pag diresitahan ka, libre na dapat yan. Yan ang tinitingnan ko na dapat magiging matutupad ng PhilHealth. Na kahit ubo lang, punta ka, diresitahan ka na ng doktor, punta ka na lang sa kahit sa Mercury Drug, kahit saan, dapat may voucher na yan, sagot na ng pamahalaan natin sa pamamagitan ng PhilHealth ang lahat ng binili. Biro mo mga senior citizens kagaya ko. Pag may sakit kami, pag pumunta kami sa makakuha lang ng discount, sa Mercury Drug, sa Watson, sa Rose Pharmacy, sa lahat, meron pa kaming librita na tinatawag, ipakita namin yun. Eh di ba padagdag hirap sa mga senior citizens? Di ba pwede nalagyan para madali ang pagbili ng gamot ay ID na lang na senior citizen ipakita. At makikita naman po sa resita ng doktor kung sino ang pasyente na kapangalan. Kung pangalan ko yung nakalagay at ako po may ID na senior citizen, dapat naka-discount na kagad. O di kaya kung PhilHealth ang sistema at pinakita ko na ID ko na senior citizen ako, automatic ikarga na dapat sa sisingilin na sa PhilHealth yan. At pag pumunta ako ng doktor, magpatingin ako, bakit sumalumalabo ang paningin ko? Bakit parang gano'n, hindi mo alam, vertigo pala sakit mo. Pupunta ka nga sa doktor. Pag pinakita mo ang ID mo na senior citizen ka, sapat na yun. Pag pinakita mo ang ID mo na PWD ka, sapat na yun na ikakarga sa PhilHealth automatic at libre na dapat. At kapag magbibigay pa ng resita yung doktor na yun, sapat na yun, libre na yun. Ang resita mo, ipakita mo sa kahit anong pharmacy, pribado man o gobyerno, kasama ang iyong ID, libre na yan. Dapat kinakarga na yan sa account ng PhilHealth. Ang the only way pa kailangan nila, para kang bumili ng pagkain sa mga Jollibee, McDonald's, mga Wendy's, at iba pang Chowking, kakainan mo, o KFC, ang pinapakita lang, pirma lang ng senior citizen sa resibo. Dapat gano'n na lang sana ngayon. Ang problema, hindi natin matip. Ang dami nang namamatay na mga magagaling na tao na mamatay dahil sa sakit. Dahil sa kalintikan niya. Alam mo, nais ko lang din babakbakan ko talaga ito mamaya. Maliban sa vlog ko, susulat din ako sa post ko. Babakbakan ko si Darlene Berberabe. Asan ang konsensya mo? Sabi nga sa decision, health is wealth. Wealth is health. Ibig sabihin ng health is wealth, magpakalusog tayo para makapagtrabaho tayo. At kung trabaho natin ay magbibigay ng sweldo, magkaroon tayo ng kayamanan. Magtrabaho tayo, gagawa tayo ng ating mga ginagawa,
ikaw ay inventor at ibenta natin, invention natin, ikaw ay magkakapera. Yan ang ibig sabihin ng health is wealth. Ang problema, pag dumating ang araw may sakit ka na, paano kayo masabi health ka kung may sakit ka? So, dapat may pera ka, wealth, para mag-ayos ang health mo. Wealth is health. Problema, pwede ba yan? Tayo lahat po ay tumatanda. Nagtatrabaho tayo. Nung bata pa tayo, tatrabaho tayo matindi. Trabaho na trabaho. Kasweldo tayo. Binibigay niya sa ating pamilya. At bahagi niyan ay dapat na may PhilHealth, tinatabi natin yan. Pang PhilHealth yan. Ito pang PhilHealth ito. Para dumating ang araw na retirado na ako, hindi ko na kaya magtrabaho. Kukunin ko naman yung pinundo ko at iyon naman po ang magpapagamot sa akin. Kaya nga po, kung may mabata pa tayo, kung sino pa mas bata sa akin ngayon dito, ang advice ko lang sa inyo, bago kayo umabot sa edad ko na senior citizen, bata pa lang kayo, kumain na kayo, alamin nyo sa Google kung ano ang pagkaing pampalusog. Maging malusog lang tayo. Exercise araw-araw para naman darating ang araw na iba na yung retired ka na wala kang sakit, na naghihintay ka na ng iyong date sa St. Peter. Di ba? Iba, ganun lang ang sistema talaga natin. Pero, dahil sa kahirapan, walang trabaho. Paano naman kung wala kang trabaho nung ikaw bata pa? Paano ka makakatipid? Ang paghanap po, pagtrabaho, employment sa lahat ng mga tao ay obligasyon ng gobyerno. Ang gobyerno ang kailangan mag-create ng trabaho para magkaroon ng trabaho ang lahat. Ang ginagawa ng gobyerno na dapat ay palakasin ang ekonomiya para maraming magbubukas na negosyo at kung maraming negosyo ay mag-hire ng ibang mga tao na magiging empleyado. At para maganda naman ang trabaho, kailangan malaki ang sweldo. Para malaki ang sweldo, kailangan maganda ang patakbo ng negosyo. Yan po ngayon, ginagawa ng Solicitor General, wala po, kontra ito sa pamantayan. O ito, basahin natin sandali yung desisyon ng Supreme Court sa PhilHealth. Napakaganda ng desisyon. Ito, dali lang. O, ito po yung desisyon. Nakita niyo yung desisyon, palaking ko. Yan, decision. Aquilino Pimentel et al. In GR number 274778. At marami sila, hindi ko nabasahin ang iba. Ang ibang grupo, Attorney Jose Sane Matula, at marami na rin sila. Ang isang petition naman ay sino ito? Ito, Bayan Muna Chairman, Nery Colmenares. So lahat po yan ay kalaban ang Uwan Sambayanan. Meron din pang-apat na petition. Yan po yung decision. So tapos tinanggal na respondent si President Marcos kasi immune from suit siya. So anyway, nakalagay dito, House of Representatives represented by Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Senate represented by Francis Escudero, at saka Department of Finance, Ralph Recto, as Executive Secretary Lucas Bersamin, saka PhilHealth na si Emmanuel Ledesma. So yan po. Ang sumulat ay si Justice Lazaro Javier. So ito po ang sinulat niya. Health is wealth. Di ba? Wealth, sabi niya, health is wealth, but health is also wealth. Yan, sinabi niya. In the Philippines,
The age-old adage health is wealth is not just wisdom, it is a warning. When 42.7% of the healthcare expenses are paid directly out of the pocket of the Filipino families, there is that painful truth that wealth is wealth. And for too many, ibig sabihin, ang mga pamilya na nagbabayad ng pang-ospital, kailangan meron silang kayabaran para magkaroon ng kalusugan. Yan ang ibig niya sabihin dito. So dapat mawala yung health is wealth. Wealth is wealth. Mawala yan kung sapat po ang pera ng PhilHealth. So sabi ito, consider a story recently aired on national television. Healthcare costs seen to rise in 2005 insuled ang kwento na yan. A father, working class and devoted, suffered a stroke, worsened by diabetes. His leg was amputated. The hospital bill reached 400,000 pesos. Even after discounts, his family was short by 65,000 pesos. They borrowed money to be able to pay, and debt began its cruel descent. But the costs did not end at discharge. Medications, therapy, and home adjustments followed. Unable to cope, they rationed his prescription not out of neglect but necessity. Their budget left no other option. This is not an isolated tragedy. It echoes across thousands of Filipino households, unheard, unseen, but no less real. It forces us to confront a chilling contradiction. What good is a constitutionally guaranteed right to life when the right to health remains financially unreachable? Yan. Ibig sabihin po, pwede natin i-shortcut na ang right to health is equivalent to right to life. So kung ang right to life, you can never be deprived of life if there is no process of law that should have been undertaken first. Ay, ibig sabihin, hindi rin tayo pwedeng i-deny ng health without due process of law. Ganon po ang ibig sabihin yan. Okay, let's proceed. The deafening silence looms between law and lived reality. The right to health is not abstract philosophy. It is the heartbeat of the right to life, the foundation on which all other freedoms stand. So the right to life, iyan ang pundasyon ng lahat ng ibang mga kalayaan natin. So it is primus inter pares, the first among equals, in the constellation of rights that uphold human dignity. Illness does not strike in isolation. It devours entire families. It robs children of opportunity, breadwinners of strength, and communities of resilience. Without health, our capacity to work, learn, vote, protest, parent, or others survive erodes. And with it, so does our ability to claim the other rights we hold dear. This is why the right to health is not merely important. It is enabling, elevating, empowering. A government that protects this right affirms the value of every human life. It anchors dignity in policy. It puts compassion into practice. But rights need resources. We fund our courts to defend liberty. We support education to unlock potential. We invest in national defense to preserve peace. Yet health is persistently underfunded. A paradox given how foundational it is. Why does the most immediate right remain the most neglected? To remain silent is to remain complicit. Those who are sick may not storm the halls of power, but their struggles must command equal urgency. Their pain is enduring. Their care must be treated as a core pillar of justice. Their quiet suffering demands loud, unwavering advocacy. The judiciary has a constitutional mandate to protect not only the abstract right to health, but the concrete right to accessible, affordable, and sustainable public health care. The Universal Healthcare Act is a landmark step. It speaks of inclusion, protection, and equity,
but laws are only as strong as the commitment behind them. And commitment needs funding, structure, empathy, and vigilance. We must demand a system that heals, then supports, prevents, and uplifts. Because when health becomes a privilege, life itself becomes a commodity. And in any society worthy of justice, neither should it ever be for sale. Health is never abstract or theoretical. It is intimate, immediate, non-negotiable. It must be safeguarded, not eventually, not someday, not 10 years after, but today. A healthy population is not just the bedrock of national development. It is the highest expression of our shared humanity. When our people are protected by a just and reliable health system, we do more than survive. We thrive, we dream, we hope. Kita mo, ganda ng pagkasulat ni, pagkasulat ni Justice Lazaro Javier. O, yun ang ending niya dito sa dulo. Tingnan natin ang ending. So, pinagbasihan niya ito yung mga expert sa health. Hindi lahat abogado. So, accordingly, the consolidated petitions and petition and intervention are partly granted. The letter dated September 20, 2023 of President Ferdinand R. Marcos addressed to Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez certifying the urgency of the bill is declared not unconstitutional. Okay, may isang issue pa kasi. Special provision. Okay, dito na lang. Ano ba yung sulat na yun? Itong sulat po na nagpadala si Bongbong sa Kongreso na ina-address niya yung budget law ay emergency. Sabi naman ng ibang si Justice, kagaya kay Justice Marvick Lunin, unconstitutional daw yun kasi walang basihan para sabihin mo na emergency na pangangailangan ng budget. Ito naman, may isa naman, Special Provision 1D, chapter pala yun, 153 of the 2024 General Appropriations Act, DOF Circular Number 003-2024, and the transfer of the 60 billion fund balance of the PhilHealth to the National Treasury are declared void. So, yan ang sinasabi dito. Ang tinatawag dito na Provision 1-D or Paragraph D, ito po yung rider na kinikwento kanina na kapag may reserve or excess funds ang isang ahensya ay pwedeng kunin, ilipat sa general fund at gagamitin ng pamahalaan natin sa anumang budget, kukunin doon sa unprogrammed funds. So isa pa, permanently prohibited, pinagbabawalan ang Senate, ang House of Representatives, ang Department of Finance, ang Office of the Executive Secretary at saka PhilHealth na mag-implement sa ililipat ang 29.9 billion na natitira. Ang sunod pa, respondents, inutusan din na isama sa 2026 General Appropriations Act ang 60 billion na dapat ibalik sa PhilHealth. So, tapos ang PhilHealth ay inuutusan na sumunod kayo sa Section 11 in relation to Section 5, 6, and 7 of Republic Act 11-22-3 or the Universal Healthcare Act in managing its funds and handling its operations in order to improve the National Health Insurance Program. Tapos, temporary restraining order, tinanggal na. Motion for leave to file administration, hindi na. Okay? Yan po yung decision natin. So, ang problema ko lang dito, ito may endgame pa si Kwan, na end statement pa si Justice Lazaro Javier. Sabi niya, now is the time to act. Not later. Not in the next 10 years. Now! Parang sabihin mo, now na. Sana all. So, yan po yung ating decision ng Supreme Court. Yung iba ay tinanggal, hindi ko na tinakel kasi masyadong at least ito na po ang ating batas. Okay? So, ang ayaw ko lang dito, suma total, ay bakit hindi kumampi ang Office of Solicitor General sa tao at iapila pa?
Di ba? Klarong-klaro naman ito. Kahit sino nakakaintindi na para sa tao ito. O sige, tawag-tawag ako sa inyo. 54 na pala, no? Si Pastor Rodi Rabi, si Benzi, live watching from Pricer Island, si Geli Ramirez. Gandang gabi po, Dr. Toto. Salamat po. At nakabalik ka naman dito. Ara Sausa, good evening. Attorney Kausing, God bless. Tapos si Selma Tarimano, watching po from South Korea. Salamat po. Rico Dalangpan Ricoleto. Good evening, Sir Dr. Toto Kausing. Harty Bisislao Moises. Tapos si Vince Muran. Tapos si Meme Authority, good evening. Abistia 15, napakasulit ni BBM ngayon, Sir Toto. Kahit alam ng nagnakaw, pera parang hindi tinatablan. Ang daming dumidepensa sa kanya. Okay, agad sulit. So, Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Listening from Logroño, La Rioja, España. Rudo Saruna. Ang galing mo magpaliwanag, Katoto. Ano to? Sa iyo ko lang nalinawan ang mga malabo at katusuhan ng pamahalaan na nakawan ng tuso sa ating mga manhid po sila. Okay. So, Dennis Kausing, I love Brad. Hello, Brad. Kapatid ko po yan. Cassandra Daisy, bakit pipila pa tayo sa gamot para humingi ng bayad? Kaya dapat palakasin ang PhilHealth para ang mga tao hindi na pipila sa mga politiko. Para pagdating ng botohan, hindi na sila sunod-sunuran sa mga gusto ng politiko. At sila kahit bigyan sila ng pera ay hindi na susunod doon. Okay, sa Abilinaong Galang, wala ibang dapat imbestigahan dyan kundi si King Hustler expert na Rafael Recto, naging susi ng kaba ng bayan since pinalit yan kay Jokno, umpisa na nakawan sa PhilHealth, GSIS, SSS, DVP at Goldbar. So, ibig sabihin, malinis pala na tao si Jokno. Kaya si tinanggal kasi hindi siya susunod sa gusto ni Marcos mangyari na ilipat ang pondo ng PhilHealth papunta sa budget para gagamitin nila sa flood control project. So, Nelson Laher, kaya gusto kong manood dito sa channel mo, Dr. Toto, kasi marami ako natutunan sa batas. Salamat po. Cristel Hoxon B, punta ka upaw, doktor ka? Cassandra Daisy, attorney sa ibang bansa, i-prescribe na lang ang pagresita. Nasa computer na lang yan. Pick up na lang ang pasyente. Okay. So, Busy Bees, good evening, Dr. Toto. Cassandra Daisy, yan ang mga lawyers na dapat i-disbar, hindi ikaw, Doc. Ayan, ang lawyer i-disbar, dapat si Darlene Berberabe. Marilyn Bondok, hello, Attorney Toto. Good evening po. Ingat palagi, sir. Jan, God bless po. Maraming salamat. Mga libreng gamot, pinamimigay ng health center, ibang buwan na lang, mag-expire na. Naku, expired. BCBs, 100 million a month ang PGH Hospital sa time ni Duterte. Ngayon, wala ng million. Okay, Dr. Toto kasi nanawagan po kayo, mag-file na ng impeachment complaint against BBM. Okay, dapat mag-file na tayo si Kiko Barsaga, dapat mag-file na siya at suportahan ng taong bayan. Super salamat sa Supreme Court. Hindi nila kayang panoorin ang mga Pilipino na mamatay na lang sa kulang sa pangpagamot. Akalain mo marami mga nalunod. Dapat nagamot mga yon. Ano na bang kailangan? Ebidensya para makulong ang sindikato. Okay. How can we work if we are sick with no guaranteed medical help? Teacher Pity, Solicitor General ni BBM at Martin, asawa ni Samboy Lim. Yeah, asawa ni Martin Samboy Lim yung si Darlene Berberabe. Teacher PTV, Dr. Toto, common sense daw, hindi batas ang gamitin, sabi ni Vatman. Vatman si Ralph Ricto. Tapos, Bendalo na kasi ang BBM eh. Recto, common sense law. Nakapag-solicit ka kasi ng pondo kay BBM, si Berberabe. Ganun ba? Helen Baguio, hello po. Romel Bengson, talagang hindi para sa tao ang mga opisyal ng gobyerno natin ngayon, doktor. O nga, impeach Marcos, busy, kinain ng laswa araw-araw.
kumain ng laso araw-araw para magiging malusog. Pero nais ko lang din idagdag bago ko umalis na pinagliban ng Supreme Court, ayon lang magdetermina kung dapat i-plunder kung may plunder ba laban na ginawa tinatawag si Ralph Recto. So diyan, maraming salamat po sa lahat. Paki-like, paki-share, at please don't skip the ads. Please invite your friends and relatives to join our channel.